Ha ha ha. Bakit nandito kayong lahat ngayon para makipaglaro kay Xingchen? Patay na lahat ang 7 lalaking tagapagmana. Tuluyan ang nawala ng tagapagmana ang pinakamalakas na pamilya ng Beidou. Hindi ba't may isa pa silang natitirang anak na lalaki? Ang dating kinikilalang pinakamagaling na henyo. Ngayon, isa na lang siyang malaking tanga na walang alam kundi maglaro. Kagagawan yan mismo ng taong yun, talagang ginasto silang ubusin. Ngayon, sinumang dumb aikit sa pamilya Ye ay siguradong mamamatay. Hindi, Xingchen. Hinding-hindi ko sasaktan ng pamilya Ye. HMPH, nagagawa pa ring lumaban. Bagsak na ang pamilya Ye. Kinansela na ng pamilya Shi ang kasal. Pati ang kababata niya, nandidiri na sa tanggang yan. Ubus na talaga ang natitirang dangal ng pamilya Ye. Kayo, hindi pa nga lumalamig ang mga bangkay ng mga lalaki ng pamilya Ye. At nakuha niyo pa kaming sip-in pababa. Lolo. Yawer, tatandaan ko ang utang na dugong ito. Tingnan ko lang kung sinong maglakas loob na sabihing tapos na ang pamilya Ye. Kakatayin ko siya ng buhay. Si Ate Lin Faiyu yun, ang panganay nating hipag. At nariyan din ang reyna ng negosyo na si Xia Qingyu. Makinig kayong mabuti. Nabuhay kami para sa pamilya Ye. Mamamatay kaming kabilang pa rin sa pamilya Ye. Hinding-hindi kami mag-aasawa ng iba. Ibubuwis namin ang aming buhay para protektahan ang huling tagapagmana ng pamilya Ye. Pagkatapos ng 5 taong pagkakaselyo, bumagsak pa talaga ang antas ng lakas ko sa Grandmaster Realm. Ang sino mang may kakayahang umubos sa mga magagaling na miyembro ng pamilya Ye sa loob lang ng isang gabi, ay siguradong hindi ko pa kayang harapin ang harapan sa ngayon. Kung magpapadalos-dalos ako at magpapakita, madadamay lang sa kamatayan ng mga hipag ko. Pero ang utang na dugo nyo sa pamilya Ye, sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ito ng 100 beses na mas malala. Habang patuloy na nananalaytay ang dugo ng pamilya Ye, ang piraso ng mapa ng Immortal Palace na hawak nila, ay anumang oras pwedeng maging balakid sa pagkuha natin ng kapangyarihan. Isang patalim na maaaring kumitil sa buhay ng haring ito. Kontakin nyo ang sikretong linya ng pamilya Zhao sa Yun City. Hindi ko lang basta papatayin ang tanggang si Ye Xingchen na yun. Pati na rin ang pamilya Xia na kumukupkup sa kanya. Gusto kong ubusin nyo rin silang lahat. Bakit kaya makikipagkita ang misteryosong investor sa ganitong klaseng lugar? Presidente Xia, huwag ka nang maghintay, walang 1 bilyong investment na darating. Patibong lang yun para palabasin ka. Mga tauhan kayo ng pamilya Zhao. Sabi ni Young Master Zhao, bibilhin namin ang buhay ninyong dalawa. Lalo na ang siraulong yan. Kailangan siyang tadtere ng pinong-pino ngayong araw. May laso ng mga patalim nila. Asawa ko. Sino yung mga taong may hawak na matatalim na kutsilyo sa labas? Xingchen, makinig kang mabuti. Ipigilan ko sila hanggat kaya ko. Pagkagulo nila, buksan mo ang pinto at tumakbo ka papunta sa madilim na gubat. Tumakbo ka para makaligtas. Ayaw tumakbo ni Xingchen. Gusto ni Xingchen na kasama ang asawa niya. Manahimik ka. Okay lang na magpanggap kang tanga sa araw-araw. Pero mamamatay tayo ngayon. Kailangan mong makatakas ng buhay para may matira sa pamilya Ye. Hindi tayo ang dapat tumakbo. Xingchen, hindi ka siraulo. Manatili ka sa loob ng sasakyan. Ipikit mo ang mga mata mo. Ako na ang bahala sa mga basurang nasa labas. Ba, hindi nagtago ang siraulo sa palda ng babae Lumabas ka pa talaga para magpakamatay. Mga bata, putulin niyo muna ang mga braso at binti niyan. Oh. Ay, isa siyang Grandmaster, kaya niyang ilabas ang kanyang chi. Hindi ka pala isang walang kwenta. Walang kahit sino sa inyo ang makakaalis dito ng buhay ngayong araw. Presidente Xia, sige, tumakbo ka pa. 1 bilyon kapalit ng buhay nyo. Isasama na rin namin ang siraulong yan sa kabilang buhay. Kung may papatayin kayo, ako na lang. Pakawalan nyo siya. Isa lang siyang siraulo na walang alam sa mga nangyayari. So good, sirain nyo ang mukha ng babaeng yan. At tadterin nyo ang lalaking yan. Opo, opo, opo. Tumakbo ka na, wag mo na akong intindihin.
Xing Chen. Habang nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Anong tinutunganga nyo dyan? Sugurin nyo na siya. Nasaan siya? Imposibleng isa ka lang Grandmaster. Sa impyerno ka na magtanong. Kasalanan ko to. Patay na si boss, tumakas na tayo. Xing Chen. Idilat mo ang mga mata mo, tingnan mo ako. Bakit mo sinalo yun para sa akin? Ang tanga-tanga mo talaga. Para sa'yo. Sulit ang lahat. Hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Gusto kong mabuhay ka. Xing Chen, huwag kang pipaikit. Ligtas na tayo. Asawa ko. Maple Ayas na ni Xing Chen ang mga masasamang tao. Poprotektahan ko ang asawa ko. Ang lamig. Sa ganitong sitwasyon, nagkukunwari ka pa ring isip bata. Mga bihasang mamamatay tao ang mga yun. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Asawa ko. Huwag ka nang umiyak. Inaantok na. Si Xing Chen. Xing Chen. Kumalat na ang lason sa puso niya. Tama. Sa sinaunang aklat ng medisina, ang katawang may purong yin. Ang pinakadalisay na enerhiya ng yin ay kayang magpagaling ng kahit anong lason. Sa loob ng 5 taon, tiniis mo ang lahat ng pang-aalipusta para sa pamilya Ye. Kaya ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Ang lamig. Xing Chen. Higupin mo ang enerhiya ng aking yin. Basta't magising ka lang. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas na henyo ng Beidou o isang hamak na baliw, ikaw pa rin ang nag-iisang lalaking mahal ko. Ni Xia Qingyu. Sana makatulong ito sa'yo. Ito na lang ang tangi kong magagawa. Huwag kang gumalaw. Tanggapin mo ito. Nakikiusap ako. Xing Chen, gumising ka na. Ito. Anong? Xing Chen, ikaw ba yan? Qingyu, nahirapan ka ng husto. Hanggang dito na lang ang pagdurusa natin. 5 taon akong nanahimik. Ngayon, wawasakin ko ang limitasyong ito. Xing Chen, nabasag mo na ang limitasyon mo. Dahil sa tulong ni Qingyu, nakabalik na akong buhay. Salamat sa Diyos. Basta't maayos ka. Kahit ano pang mangyari sa akin, huwag ka nang mag-alala. Ngayong gabi, itinaya mo ang buhay mo para iligtas ako. Kaya mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyong habang buhay. Saan ka pupunta? Magtatapon lang ng basura. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Matatapos din ito bago sumikat ang araw. Hindi ba't isa ka lang basurang walang binatbat kahit sa isang master? Ang orang ito. Ito ang orang tatapos sa buhay mo. Tauhan ako ni Lord Jing. Lakas ng loob mong saktan ako. Siguradong ang imperyo ay. Mula nang galawin niyo si Qingyu, tinapos niyo na rin ang pamilya Zhao. At tungkol naman kay Lord Jing, ako mismo ang pupugat sa ulo niya. Ha? Ha ha ha, akala mo ba nanalo ka na? Isa kang malaking tanga. Tapos ka na ba sa mga huling salita mo? Buong buhay mo kinamuhian mo si Zai Yao dahil sa pagtalikod niya sa kasal ninyo. Pero ang hindi mo alam, matagal na siyang ginamitan ng sumpa ng isang makapangyarihang tao mula sa imperyo para gawing isang sunod Sonyeon at walang isip na manika. Wala na siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Ang mismong babaeng mahal mo, ninakawan ng kaluluwa. Tapos wala ka man lang kaalam-alam. Anong klaseng henyo ka? Tumahimik ka. Isang manikang walang kaluluwa. Kasalanan ko kung bakit ka nagdusa. Yan. Hintayin mo ako.
Hindi. Hindi nila pwedeng makontrol ang isip ko. Hindi ko pwedeng saktan si Kuya Chen. Kuya Chen, tumakbo ka na. Ganito ba ang ginagawa mo para labanan ng sumpa? Huwag mo akong hahawakan, aatake na naman ang lason sa katawan ko. Baka mapatay kita. Lumayo ka na sa akin. Ang babae ni Ye Xingchen ay hindi magpapakontrol sa nakakadiring uod na to. Lumabas ka dyan. Kuya Chen, sumusuka ka ng dugo. Puro huling habilin ang sinasabi mo. Wala ka man lang itinirang lusutan para sa sarili mo. Ganito ka ba nagtiis sa nakalipas na 5 taon? Hindi ko sinadyang sirain ang kasunduan natin sa kasal. Takot na takot ako na baka hindi mo na ako mapatawad habang buhay. Babayaran ko si Haring Jing ng 100 beses para dito. Hindi ako aalis. Itataya ko ang lahat. Ano pang ginagawa mo rito? Kung bigla akong mawawala ngayon, malalaman agad ni Haring Jing na nanambalik na ang lakas mo. Kapag natarante siya at gumawa ng desperadong hakbang, uunahan niyang tapusin ang pamilya Ye. Kahit na, hindi kita gagamitin bilang pain. Hindi nga ako takot mamatay. Matatakot pa ba akong magpanggap na isang sunod Sonyeren? Yawer, anong ginagawa mo? Akala pa rin ni Haring Jing ay kontrolado niya ako. Ito ang pinakamalakas nating baraha para makaganti. Akong si Ye Xingchen ay hindi pa ganoon kadesperado para magtago sa likod ng isang babae. Hindi lang ito para sa'yo, para rin ito sa pamilya ko. Kuya Chen, mananatili ako rito. Mula ngayon, magpapanggap pa rin akong kontrolado ang isip ko, upang maging pinaka-nakamamatay mong patalim na nakatarak sa puso ni Haring Jing. 5 taon na. Utang ko ito sa pamilya Ye. Umalis ka na. Ingatan mo ang buhay mo para sa akin. Kapag sinubukan niyang saktan kahit isang hibla ng buhok mo, papatayin ko ang buong angkan niya. Mahal na hari, nilipol ni Ye Xingchen ang buong pamilya Zhao. Ang ating batika na halos kasing lakas ng isang martial lord at mahigit 100 mamamatay tao ay naubos lahat. Mga walang kwenta. 5 taon. Araw-araw kong tiniis ang sakit ng sumampang mahikang ito. Isang hakbang na lang para makuha ko ang mapa ng palasyo ng mga immortal. Bakit ba hindi pa namamatay ang hanggal na yon? Mukhang nanambalik na ang antas ng lakas ni Ye Xingchen bilang isang martial lord at ang sitwasyon sa lungsod ng yon. Walang kwenta ang lungsod na yan. Basta't maputol lang natin ang koneksyon ng pamilya Ye sa militar. Magkakagulo at mawawala ng direksyon ng 100,000 tropa ni Ye Xingchen. Ang tinutukoy niyo po ba ay si Lin Faiyu, ang commander ng Vermilion Bird? Pero ang dami niyang mga tauhang nagbabantay. Hindi man lang makalapit ang mga tauhan natin. Kahit anong tibay ng kuta, madali itong pabagsakin mula sa loob. Ibigay mo itong lason at ang black card na may 1 bilyon. Sa kanyang pangalawang general na si Zhao Yu. Sabihin mo sa kanya na kapag namatay na si Lin Faiyu, ang posisyon bilang commander ng Vermilion Bird ay magiging kanya na. Commander, 3 araw at 3 gabi na po kayong walang tulog. Uminom po muna kayo ng ginseng tea para mabuhayan kayo. Sige, ay lapag mo lang dyan. May balita ba mula sa Yuncheng? Wala bang ginawang kalokohan ng batang si Xingchen? Maayos po ang kalagayan ng batang general. Maayos daw, kalokohan. Kanina pa kumukurap ang kanang mata ko. Siguradong hindi titigil ang matandang asong si Prinsipe Jing. Napakatalino nyo talaga, Commander. Pero kailangan nyo ring magpahinga. Inumin nyo na po habang mainit pa. Kapag payapa na ang hangganan, babalik ako sa Yuncheng para personal na. Anong inilagay mo sa tsaa? Siyempre, ito ang lason na espesyal na ibinigay ng mahal na Prinsipe Jing. Ikaw, tumahimik ka na matanda ka. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang unang diyosa ng digmaan. Simula ngayon ay isa na lang walang silbi. Hinding-hindi kayo mapapatawad ni Xingchen. Malinis ba ang pagkakagawa ni Zhao Yu? Opo, mahal na prinsipe. Tuluyan ang nawasak ang lakas ni Lin Faiyu. Wala nang magawa ang mga natitirang tauhan ng pamilya Ye. Kaya kinulong na lang nila siya sa kabaong na yelo para dugtungan ang buhay niya. Ang unang diyosa ng digmaan ay isa na lamang rebel tong yelo na naghihintay ng kamatayan ngayon. Kung wala siya, ang Ye Xingchen na yan ay parang asong ulo na walang ngipin. Ang kabaong na yelo na yon ay hindi aabot ng 3 araw. Iparating ang utos. Bantayang maigi ang Yuncheng. Kapag nangahas si Ye Xingchen na lumabas ng kuta kahit isang hakbang, siguruhin ninyong hindi na siya makakabalik ng buhay. Bilis, hindi pwedeng may mangyaring masama kay ate.
Batang General, nalasan ng matindi si General Fayo. Wala na po talaga kaming magawa. Napilitan kaming ikulong siya sa kabaong na yelo. Tatagal na lang po siya ng hanggang 3 araw. Putrages, sinong may gawa nito? Susugod ako kasama ng mga tauhan ko para ubusin ang buong lahi nila, tumahimik kayo. Ipinagbabawal na lupain ng 10,000 lason. Ako mismo ang kukuha ng halamang nagpapabalik buhay ng siyam na kalaliman. Nababaliw ka na ba, kuya? Ang nakakalasong usok sa ipinagbabawal na lupain ng Wando. Kayang lusawin at gawing dugo kahit ang pinakamatibay na baluti ng pandigma. Pupunta ka lang doon para mamatay. Kahit ang langit pa mismo ang bumawi sa buhay niya. Kailangan muna nilang dumaan sa talim ng espada kong si Ye Xingchen. Naya niya ang sarili niyang buhay para lang protektahan ako noon. Kaya gagawin ko ang lahat, mabuhay lang siya. 12 General ng Langit, makinig kayo. Sasama tayo kay Kuya para lusubin ang ipinagbabawal na lupain. Mga siraulo, pabigat lang kayo sa akin kapag sumama kayo. Long Ocean, makinig ka sa utos ko. Ipagtanggol mo ang lungsod ng yon hanggang sa huling hininga. Kung sakaling hindi na ako makakabalik, ikaw na ang mamumuno sa alyansa ng langit. Banal na binibini, nilulusaw na ng nakakalasong usok na ito ang ating pamprotektang enerhiya. Pinilit talaga ni Haring Jing na ikaw ang ipadala rito para sugpuin ang masamang kulto. Malinaw na gusto ka lang niyang ipapatay gamit ang iba. Napakalakas ng impluensya ng punong ministro. Kaya natural lang na gusto niya akong mawala. Kung ganoon, umalis na tayo rito, bilis. Kapag pumasok pa tayo ng mas malalim, at naubos ang enerhiya natin, mamatay na talaga tayo. Ubos na ang kaba ng bayan ng kaharian ng Beidou. At nasa panganib ang ating mga hangganan. Pero heto si Haring Jing, masyadong nakatutok sa isinumpang lupaing ito. Gusto kong malaman kung anong madilim na sikreto ang itinatago niya rito. Ano yung nasa langit? Isang eroplanong pandigma, hindi man lang bumabagal, diretso sa nakakalasong usok. Nagpapakamatay ba sila? Babala, pinuno, mahigit 60% na ang lusaw sa baluti ng sasakyan. Nasa taas tayong 10,000 metro, hindi tayo maaaring lumapag ng sapilitan. Hindi na tayo lalapag, buksan ang pinto. Diyos ko, tumalon siya ng direkta sa lason. Kahit sino pa siya, sino mang pumasok ng walang pahintulot sa lupain ng hari ay papatayin. Lumayas kayo. Ate, may iligtas na natin siya. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa lugar na ito. Kamatayan sa sinumang manggahes na pumasok. Kukunin ko lang ang halamang nagpapabalik buhay. At sinumang hamarang sa akin, mamatay. Ang yabang mo. Ang kapal ng mukha mong makialam sa mga usapin ng palasyo, isa ka lang hamak na hampas lupa. Wala akong pakialam sa mga patakaran ng palasyo ninyo. Ikaw pala yung baliw na manugang ng pamilya Ye. Bakit, hindi ka na ba makalusot sa pagpapanggap mong baliw? Kaya nagpunta ka rito sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo para magpakamatay. Malalaman lang natin kung sino ang mamatay kapag nagkasubukan na. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harapan ko. Ngayong araw, sa ngalan ng imperyo, tatapusin ko ang buhay mong lapastangan. Ang hinirang na consort ng Beidou, at ang salot ng pamilya Ye. Ngayong araw, pareho kayong magiging pataba sa lupa. Ako ang hinirang na consort ng Beidou. Ang lakas ng loob ng mga tauhan ni Haring Jing na maghasik ng gulo rito sa lugar na binabantayan ko. Mahal na prinsesa, ang buhay mo mismo ang kailangan ni Haring Jing. Ang lakas ng loob niyang pumatay ng dugong bughaw. Nais ba niyang magrebelde? Kapag namatay ka sa kagat ng mga makamandag na nilalang rito sa ipinagbabawal na lugar, walang kahit na sino ang makakaalam. Kapag naligpit na namin ang isang especially iyang katulad mo, maaari nang humingi ng pabuya ang mahal na hari kay Panginoong Shengshi. Ang ganda ng plano ninyo. Sayang nga lang, dahil maling tao ang binangga ninyo. Isang hamak na basura sa antas ng Marshal Venerable. Lasog-lasugin ninyo sila. Isa siyang half-step Marshal Emperor. Puksain silang lahat. Pwede ka namang tumakas.
Bakit iniligtas mo pa ako? Wala ka na bang pakialam sa sarili mong buhay? Huwag kang tanga, kapag namatay ka, sino nang pupunta sa imperyo? Para balatan ng buhay ang matandang asong si Haring Jing, kaso, masyado silang marami. Napakalaki ng agwat ng lakas natin. Walang ganyang salita sa bokabularyo ko. Kung gusto mo pang mabuhay, sumunod ka sa akin at lumaban palabas. Hinirang na consort ng Beidou, at ang natitirang salot ng pamilya Ye. Ngayong araw, itong ipinagbabawal na lupain ng mga lason. Ang magiging huling hantungan ninyo, patayin sila. Naubos ang lakas ko dahil sa pinuno ng angkan. Hindi ko na kaya. Protektahan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang likod niya. Tumakas ka na, bilis. Kapag hindi ka pa umalis, pareho tayong mamamatay. Tumahimik ka. Sumuko ka na, ang agwat ng isang venerable at isang emperador ay hindi matatawid ng isang hamak na langgam. Mamatay ka na. Lasapin nyo na ang sariwang laman ng magiging asawa ng emperador. Hindi ko akalaing dito ako mamamatay at magiging pagkain ng mga halimaw. Lumayas kayo. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako iniligtas? Dami mong Saturday. Akong si Ye Xingchen. Ay hindi kailanman magtatago sa likod ng isang babae. Napakagandang tingnan ng dalawang magkasintahang naghihintay ng kamatayan. Ye Xingchen. Ilang atake pa ba ang kaya mong salagin? Matandang hakluban. Sabi mo kanina, ang agwat ng isang venerable at isang emperador ay hindi kailanman matatawid. Mamamatay na nga, ang yabang pa rin. Ang agwat ng ating kapangyarihan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ito tatawirin. Hamak na langgam. Sumuko ka na, mamatay ka na ng tahimik. Baka sakaling iwan ko pang buo ang bangkay mo. Ye Xingchen, pabayaan mo na ako. Tumakas ka na, ang kalahating. Lakas ng isang Heavenly King. Hindi mo nakakayanin ang susunod niyang atake. Umalis ka na. Ang mga lalaki ng pamilyang Ye ay hinding-hindi iniiwan ng kanilang mga babae at pamilya. Nababaliw ka na ba? Binitawan mo ang lahat ng depensa mo. Para ka na ring nagubad sa harap ng kamatayan. Ang pagdepensa ay magpapatagal lang ng pagkamatay ko. Ibalik mo ang iyong enerhiya. Kung hindi, paano ko sila mapapatay? Ha, tinanggal mo ang kapangyarihan mo para magpakamatay. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Nagmamadali ka palang pumunta sa impyerno. Pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Matandang aso, ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano tawirin ang imposibleng agwat na iyon. Ye Xingchen. Bumalik ka rito. Sa susunod mong buhay, huwag mo akong kakalabanin. Tapos na. Ang pinakamagaling na henyo raw ng Big Dipper. Hanggang dito lang pala. Anong nangyayari? Oo. Tapos na. Baliw, sinasadya mong saluhin ang atake ko. Bitiwan mo ako, kumakalat na ang lason sa mga ugat mo. Malapit ka ng maluso at maging dugo. Kalahating pulgada ang layo sa puso ko. Tandang aso. Wala ka bang lakas? Lumayas ka. Kahit maluso pa ako. Isasama kita sa impyerno. Yun Chenyu, ngayon na, pugutan mo siya ng ulo. Ano pang tinutunganga mo? Pugutan mo siya ng ulo. Baliw ka talaga. Umalis ka na dyan. Sa araw na ito, saisabayan ko ang kabaliwan mo. Kakaibang sumpa. Tandang aso. Sa wakas, patay na rin siya. Sinira niyo ang 100 taon kong pag-insayo. Pabulok kayo sa impyerno. Ang 7 kulay na nakamamatay na lason. Mga hamak na alipin. Sampain man. Ubus na ang lakas ko. Ha. Yun Chenyu, gising. Isa kang marangal na hinirang na reyna. Bakit mo sinalo ang lason para sa akin? Ikaw na isang hamak at pabigat na manugang ay hindi takot mamatay.
Kaya paano ko hahayaang magkautang ng loob sa'yo? Nasa bingit na tayo ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Umaabot na ang lason sa puso mo. Napakabilis dumami ng mga insekto ng lasong ito. Hayaan mo na ako. Umalis ka na, walang lunas ang lasong ito. Tumahimik ka hanggat hindi ako pumapayag, akong si Ye Xingchen. Hindi ka makukuha ni kamatayan. Heto na. Pakiramdam ko. 10,000 insekto ang kumakagat sa mga buto ko. Ang sakit. Patayin mo na lang ako. Parang awa mo na. Wala akong pakialam kung isa kang reyna. Hindi ko hahayaang mamatay sa harapan ko. Ang taong samalo ng atake para sa akin, kaya tiisin mo. Nabaliw ka na ba? Ang 7 kulay na lasong iyan. Ikamamatay mo iyan. Mamatay, kahit si kamatayan, hindi mangangahas na kunin ang buhay ko. Bakit? Ngayon lang naman tayo nagkakilala. Pero sinalo mo ang saksak para sa akin. Dahil pag-aari na kita, walang sino man ang pwedeng kumuha sa kung anong akin. Ang init. Ang dalisay mong enerhiyang yang. Mahal na pinuno, tutulungan kitang tunawin ng tuluyan ang lason. Teka, may mali. Ang kapangyarihang 20 taon kong pinigilan. Hindi ko na talaga mapigilan. Masyadong malakas ang enerhiya. Sisabog na ang mga ugat ko. Ang matinding yin at matinding yang. Nagsasanib para bumuo ng panibagong lakas. Yakapin mo ako ng mahigpit. At sumabay ka sa enerhiya ko. Hindi ko akalaing. May ganito pa palang pagkakataon. Manahimik ka, mag-focus ka. Nawala na ang lason. Bumabalik sa dati ang mga nasira kong ugat. Huwag kang mawawala sa focus. Gamitin mo ang lakas na ito para basagin ang limitasyon ng kapangyarihan mo. Sige, kahit subukan pa akong patayin ng isang tulad ng half-step martial emperor. Ngayong araw, gagamitin ko ang kapangyarihan ng purong yang. Wawasakin ko ang kalangitan para lang malampasan ito. Ito ba ang antas ng isang martial emperor? Isang pambihirang lakas at katawan. Mahal ko, ang galing mo palang magtago ng sikreto. Huwag mo akong matawag-tawag ng ganyan, sinong asawa mo? Wala na ang lason. At dahil sa nangyari, nakaakyat pa ako sa antas ng Martial Emperor. Utang ko ang lahat ng ito sa pambihirang lakas mo. Ginawa ko lang yun para ilabas ang lason. Nung itinaya mo ang buhay mo para iligtas ako kanina, bakit hindi ganyan ang sinabi mo? Yuya, tumahimik ka. Ako ang itinakdang asawa ng emperador ng Beidou. Tinakdang asawa. Nung nagpadala ng mga tauhan si Haring Jing para patayin ka, nasaan ang pamilya ng hari? Sumama ka sa akin. Walang sino man ang mangangahas na saktan ka. Saan tayo pupunta para maging mga pag-anting taksil? Isa na akong Martial Emperor ngayon. Walang kwenta ang kapangyarihan ng hari. Ang kapangyarihan mo bilang Martial Emperor. Mapipigilan ba niya ng hatol ng hari? Naubusin ang daan-daang buhay ng pamilya at buong angkan ko. Ang mga nangyari ngayong araw, isipin mo na lang na isa itong panaginip, nakikiusap ako. Iligtas mo ang taong dapat mong iligtas. Kalimutan mo na ako, punyeta, Yun Chenyu, wala akong pakialam sa kamatayan. Darating ang araw, sisiguraduhin kong magiging akin ka. Ate, pasensya na kung naghintay ka ng matagal. Kuya, gumagana ba talaga ang halamang yan? Hindi na humihinga si ate. Tumahimik ka. Hindi tumatalab ang gamot. Dahil sa teknik ng hayop na wang na yon, nasira na ang kanyang mga daluyan ng enerhiya. Kung ganun, ang sarili kong dugot lakas ang ipapalit ko. Kuya, nababaliw ka na ba? Kakaabot mo lang sa level ng Martial Emperor. Kung uubusin mo ang dugot lakas mo ngayon para buhayin siya, masisira ang enerhiya mo, sa isabog ang katawan mo at mamatay ka, lumayas ka sa harap ko. Sinabi ko na sa'yo, kapag nalagay ka sa panganib, kakalabanin ko ang mismong kalangitan para lang iligtas ka. Hala, teka. Si ate na dating Martial Saint, tuluyan ang naging isang emperador, ha? Masyadong maangin yata sa labas, tapos naiinitan ako rito. Lalabas muna ako para magpahangin. Baliw ka talaga, wala kang pakialam sa sarili mong buhay. Ako, na isang tinitingalang mandirigma ng Beidou. Kailangan ko ba talagang hayaang isang tulad mo ang magbuwis ng buhay para sa akin? Hindi ba't sinabi mo sa harap ng altar, na poprotektahan mo ang angkan ng pamilya Ye hanggang kamatayan? Pinoprotektahan ko ang taong mahalaga sa akin. Likas lang na gawin ko yon. Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo, nakukuha mo pang magbiro, kung mamatay ka. Kung mamatay man ako, sino nang sasakop sa mundong ito para sa'yo? Xingchen, simula sa araw na ito,
Habang buhay na akong magiging sayo. At kahit sa kamatayan, mananatili akong tapat sayo. Young Master, ang mga trilyong yaman, pati na ang 12 general ng kalangitan ay opisyal nang nakabalik. Hinihintay na po namin ang utos ninyo, Young Master. Ang mga lapastangan at traidor na yun. 5 taon nilang utang na dugo, ay pagbabayaran na nila ngayon, ang target natin, ang mansyon ni Haring Jing. Sumunod kay Kuya, tapusin na natin ang matandang asong si Haring Jing, ang ulo ng mga taksil sa bayan. Ako na ang bahala sa Alyansang Langit, mga hamak na insekto na naghahanap ng kamatayan. Wala kayong karapatang bumuo ng alyansa sa harapan ko. Haring Jing, abo na ngayon ang iyong ipinagmamalaking emperador. Nagmamadali ka rin bang mamatay? Ye Xingchen, akala mo ba matatalo mo ako dahil narating mo na ang antas ng emperador? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagdurog. Bumagsak agad ang mga stock sa merkado. Batang amo, may malaking problema. Nagsaanib puwersa ang 3 dambuhalang kumpanya mula sa labas at ang kaba ng palasyo para tuluyan tayong ubusin sa pinansyal. Bumaliktad na ang mga supplier natin. Pinutol na ng bangko ang mga pondo natin. Tuluyan ang naputol ang pinagkukunan natin ng pera. Tapos na tayo, ang operasyon ng ating mga account ay tuluyan ng kinandado ng pinakamataas na kapangyarihan ng imperyo. Wala na tayong natirang kahit isang sentimo. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa sining pandigma, anong magagawa mo? Gagamitin mo ba ang espada mo para tagin ang mga stock? Ye Xingchen, nang ahas kang kalabanin ako. Uupo lang ako dito ngayon. At papanoorin ng 100,000 sundalo mo na mamatay sa gutom sa kalsada. Ha. Balita, binawi na ng mga bangko ang lahat ng pautang. Nagkaisa ang mga supplier na maningil ng utang. Hindi na aabot ng 3 minuto ang natitira nating pera. Batang amo, tuluyan ng hineronggan ng mga daanan ng pondo natin. Wala tayong kalaban laban sa pagdurog na ito. Wang ang apelyido ng emperador. Akala mo ba mabibili ng barya mong yan ang buhay ko? Pagkalipas ng 3 minuto, sisiguraduhin kong ang alyansang langit mo ay hindi man lang makabili ng kahit isang mangkok ng panes na kanin. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon. Pag-iisipan kong iwanang buo ang iyong bangkay. Seniora, pilit nang isasara ng sistema ang ating mga account. Magsiupo kayong lahat. Kung wala ang utos ko, walang sino man ang pwedeng patayin ng mga computer. Sa mga nakalipas na panahon, ikaw ang sumalo sa lahat ng panganib para sa akin. Ngayon, ako naman. Ang lakas naman ng loob mo ngayon. Dahil may dadanak na dugo. Kahit gaano pa kagarbo ang suot ni Xia Qingyu, hindi niyan may tatago na mamamatay kayong nakabulagta sa kalye. Haring Jing, isa ka lang linta na sumisip-sip ng dugo. Wala kang kaalam-alam kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sa iyo na ang sining ng pakikipaglaban ng mga bituin. Pero paano ang negosyo? Ako mismo ang papaslang sa mga Diyos. Buksan ang daloy ng pondo. Ang yaman ng Chonji. Ipasok na ang lahat sa merkado. Ipasok na ang pondo. 100 bilyon, 500 bilyon, 1 trilyon, tumaas na ang merkado. Nabili na natin ang lahat ng shares. Boss, bumabagsak ang Northwest Energy Sector dahil naglalabas ng malaking pondo ang kalaban. Bumagsak na ito ng higit 10%. Binili na lahat ng account number 3 nanograms Chonji Pavilion sa halagang 35 yuan. Nagdagdag na naman ang kalaban ng 10 bilyong short sell order. Pagsamahin ng account number 4 at 5, wasakin nyo ang mga posisyon nila. Nabili na nating lahat. Nadepensahan na natin ang merkado. Minom muna kayo ng tubig. Minalas ang mga matatandang tusong iyon ng makabangga kanila. Masyadong malalim ang bulsa ng royal family ng Beidou. Manager Pang, bantayan mong maigi ang pinansyal at medisina. Maging handa kayong umatake anumang oras. Hanggat hindi nauubos ang pondo natin, hindi makakapasok kahit isang hakbang ang haring si Jing. Imposible. Chonji Pavilion. Paano silang magkakaroon ng ganyan kalaking nakatagong pondo? Susubukan yung pabagsakin ng merkado gamit ang barya-baryang pera. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano makulong sa sariling bitag. Bilhin nyo lahat at ubusin sila. Hayop ka, lakas ng loob mong kuhanin ang pera ko. Gusto mo talagang mamatay, kamahalan. Ang 300 bilyon na ibinuhos ninyo ay sapilitang binili ng mga kalaban.
Mga walang silbi. Isang hamak na kumpanya lang sa Yun City, pero naglakas loob na labanan ang pondo ko. Ipadala ang utos ko. Ano po iyon, kamahalan? Sabihin niyo sa hari ng kadiliman na ilabas na ang huling utos ng kamatayan. Simula na ang Black Sun Project. Gamitin ang lahat ng leverage sa ibang bansa. Kamahalan, mag-isip-isip po muna kayo. Kapag may nangyaring masama, masisira ng tuluyan ng kaban ng bayan ng Beidou. Tumahimik ka, ipasok ang 10 beses na leverage mula sa ibang bansa. Ngayong gabi, sisiguraduhin nating hindi na makakabangon ang kalaban. Lipulin sila. Papasok na ang trilyong pondo mula sa Sena Consortium ng ibang bansa. 10 beses na leverage. Ilabas ang lahat ng reserve ang pondo. Pigilan nyo sila. Hindi na namin kaya, bumagsak na ang unang linya ng depensa. Nakuha na ang pangatlong posisyon. Sa pilitang pinuputol ang pondo sa account ng Changke Pavilion. Duguan ng buong market. Hindi pa tayo talo, maglabas pa kayo ng pondo, bilis. Xing Chen. Patawad. Hindi ko na ipagtanggol ang Qing Yuan. Tama na. Ginawa mo na ang lahat. Ako na ang bahala sa susunod. Oh. Lord Jing. Akala mo ba hindi ko kayang bumunot ng espada? Wasakin yan para sa akin. Xing Chen. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo ngayon. 200 nautical miles sa East Sea, sa isang abandonadang oil rig. Sinong nandyan? Mali ang password ng susi, nakalock mula sa loob. Sa pilitang buksan, ay activate ang emergency override, ihandang sirain ang pinto. Mag-uumpisa sa 10 segundo. 10 segundo. Bilis. I send. Gusto kong makita kung sino ang may ganito kalakas na loob. Mahal, huwag mong pilitin. Wukong, nagkaka-error na naman. Isang Morse code ang pumasok. 1, 2. Ito ang espesyal na password naming dalawa. Ang local ang to. Nagpadala ng signal sa mismong harapan ni Lord Jing. Joey, ID code mo agad. Na-decode na. Nakalock ang lokasyon. 200 nautical miles sa labas ng East Sea. Isang abandonadang oil rig. Ito ang Certificate of Funds. Qing Yu. Ako na ang bahala sa natitira. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong mawala ng lahat ng yaman si Prince Jing. Young Master. Ipapatawag ko agad ang mga general ng Zuke para tapusin ang mga langgam na yan. Hindi na kailangan ng malaking hukbo. Sapat na ang sarili ko at ang aking espada. Wala namang sinabi ang fifth brother na yan. Subukan lang niyang lumapit at pasasabugin ko siya hanggang maging abo. Kapag dumating na ang huling bayad ni Prince Jing, magbubukas tayo ng champagne pag uwi, mga pre. Commander, may papalapit na hindi kilalang bagay. Ang bilis nito ay lagpas Mach 3. Harangin nyo ng mga missile. I activate lahat ng anti-aircraft warships. Paputukan nyo. Tao. Isa pala siyang tao. Prince Jing. Akala mo ba dahil nagtatago ka sa ilalim ng dagat ay hindi ko na mapuputol ang internet cable mo? Ngayong araw, pisikal kong puputulan ang internet nyo. Huli na, putulin na yan. Oh. Prince Jing. Hinugot ko na ang internet cable mo. Kamahalin, tapos na tayo. Lahat ng signal operators natin sa mga overseas encrypted channels ay bigla na lang nawala. Anong sinabi mo? Malapit na sana silang madurage ng 10 times leverage. Anong ibig mong sabihing nawala? Nagkaroon ng matinding labanan sa East Sea. Pati ang data hub sa ilalim ng dagat ay pisikal na nawasak. Yes, Xing Chen. Ang lakas ng loob mong sirain ng paulit-ulit ang mga plano ko. Kamahalin, hindi na makapasok ang pondo mula sa ibang bansa. Hindi na natin matatakpan ng bilyon-bilyong pagkalugi natin. Kakainin tayo ng buhay ng mga kasosyo natin. Bakit ka natataranta? Pero wala na tayong natitirang pondo. Ano naman ngayon kung naputol ang koneksyon sa labas? Hawak ko pa rin ang buong National Treasury Reserve Funds ng Beidou. Gagamitin nyo ang National Treasury Reserves. Makakasira yan sa katatagan ng buong bansa. Basta madurage ko lang si Ye Xingchen. Walang kwenta sa akin ng Beidou. Ye Xingchen. Akala mo ba nanalo ka na, kaya pa rin kitang durugin?
Holy Maiden, nabaliw na si Prince Jing. Ginamit niya talaga ang reserbang pondo ng kaban ng bayan. Napakabigat na atake talaga nito. Siguradong mamatay si Ye Xingchen ngayong gabi. May utos na noon pa ang kamahalan. Mahigpit na utos na wala tayong papanigan. Bilasan natin, putulin na natin ang surveillance. Simutin ang kaban ng bayan. Anong klaseng kawalan ng pinapanigan yun? Kapalaran na niya yun. Hamak na mortal lang naman siyang nag-aambisyon. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang taong sumalo ng patalim para sa akin, sa mismong harapan ko. Lumabas ka at ikandado ng maigi ang pinto, ang pinakamataas na autoridad ng punong ministro. Susuwayin mo ba ang utos para lang sa kanya? Lumayas ka sa paningin ko. Ipinapasok na ang delayed payment Trojan, tumatakbo na. 运行。 Shen Yu, nasisiraan ka na ba? Paninindigan ko ang mga ginawa ko. Kung magpapataw man ng parusa ang kamahalan, kuhanin na lang niya ang buhay ko. Isa kang kagalang-galang na mapapangasawa ng emperador, para lang sa isang hamak na lalaki. Dadamay mo ba ang buong pamilya ng punong ministro sa parusang kamatayan? Ama, ang buhay ko ay utang ko sa kanya. Kahit bayaran ko pa ng buhay ko, ay hindi magiging sapat. Hindi pwede, mahal na prinsipe, kakagamit lang ng punong ministro ng pinakamataas nilang autoridad para puwersahang i-freeze ang reserbang pondo ng kaban ng bayan. Sinong naglakas loob na i-freeze yan? Ibubuhos ko ang lahat ng pera sa mga account natin. Pigilan nyo sila, wala na tayong pera. Simot na ang lahat ng perang isinanla ng palasyo. Madam, tuluyan ng naputol ang pinagkukunan ng pondo ng prinsipe. 70% pa ang natitira sa puwersa natin sa Changji Pavilion. Dahil gusto niya tayong patayin sa gutom. Tapusin na natin siya. Isara na ang patibong. Sumugod kayo sa lahat ng direksyon. Gaing maigi si Prince Jing hanggang buto, simutin niyo siya kasama ng lahat ng interes niya. Mahal, sobrang nakakaakit ka kapag ganyan ka kalupit. Sino mang maglakas loob na gamitin ang pera para apihin ang asawa ko, sisiguraduhin kong mauubos ang lahat ng yaman niya. Interes pa lang ang pagkaubos ng yaman niya. Ang totoong utang na dugo. Ngayon niyo pa naisip ang magtuos. Chicks and Gosheng, hindi ako magiging aso mo. Hindi ako magiging aso ninyo. Ye Xingchen, akala mo ba dahil nanalo ka ay kaya mo nang patayin ang prinsipeng ito? Ako ay mula sa maharlikang pamilya ng Beidou. Ako ang mismong tiyuhin ng emperador. Total natalo na rin lang ako. Gagamitin ko ang buong imperyo ng Beidou, at lahat kayo ay isasama ko sa hukay. Tumutunog ang tambol ng Dengguan. Kamahalang Prinsipe Jing, kamahalang emperador. Babagsak na ang Beidou. Magulo ang buhok na pinalo ni Prinsipe Jing ang tambol ng Dengguan. Kung walang mabigat na dahilan, tiyak na pupugutan kita ng ulo, handa akong mamatay, kamahalan. Ngayong araw, kahit patadtere ng libong saksak ang katawan ko, ialantad ko pa rin ang tunay na mukha ng traidor sa ating bayan. Inirereklamo ko ang kasalukuyang batang general na si Ye Xingchen. Sa pakikipagsabuatan sa samahan ng mga nakaitim mula sa ibayong dagat, pagbebenta ng mga lihim ng militar, at pagtatangkang agawin ng trono. Kakaayos lang ng batang general Ye ng krisis sa pananalapi. Paano siya magtataksil? Isa lamang iyon sa mga gawa-gawa niyang palabas upang kontrolin ang kasalukuyang emperador. May matibay ka bang ebidensya? Ito ang mapa ng depensa ng militar na itinaya ko ang buhay ko para lang makuha ang matibay na ebidensya ng kanyang pagtataksil. Tingnan ninyo, kamahalan. Hindi lang iyan. Ang asawa niyang si Xia Qingyo ay pinasok ang sentral na sistema para sa pilitang, pigilan ang reserbang pondo ng kaban ng bayan, at isara ang buong pananalapi ng imperyo. Nandito na ang lahat ng saksi at ebidensya. Hinahanda na ni Ye Xingchen ang daan para tuluyang agawin ang trono. Nagmamakaawa ako, kamahalan, ipag-utos ninyong patayin ang siyam na henerasyon ng pamilya Ye. Masyado nang naging makapangyarihan si Ye Xingchen. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Walang hiyang Ye Xingchen, sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Naglakas loob ka pang makipagsabuatan sa mga kalaban. Iparating ng aking utos. Tanggalin sa pwesto si Ye Xingchen bilang batang general. Inutusan ng mga maharlikang gwardiya na maghanda ng 30,000 piling sundalo. Ipadala ang hukbo sa Yunzhou. At dakpin ang traidor na iyon. Mahal na hari, si Ye Xingchen ay nasa antas ng 5 emperador. Paano kung suwayin niya ang utos at lumaban? Ang mga traidor sa bayan ay karapat-dapat lang na mamatay. Kung siya ay lalaban, patayin siya roon din. Napakatalino ninyo, mahal na hari. Ye Xingchen, ngayon,
kahit ang mga Diyos ay hindi ka na mail iligtas. Sa utos ng hari, hulihin ang traidor na si Ye Xingquan. Ang sino mang humadlang ay papatayin ng walang awa. Mga kapatid, sumugod. Katayin ng mga duwag na yan. Ang paglaban ay isang pagtataksil. Nang nagbubuwis ako ng dugo sa digmaan, wala pa kayo sa mundong ito. Sino mang manggaas na saktan si Xing Chen. Ako muna ang makakaharap niya. Lin Faiyu, subukan mo lang gumalaw. At ang buong pamilya Ye na tapat sa bayan ay talagang magiging mga traidor. Iyan mismo ang gusto ng Haring Jin, hipag. Ao Shen, itigil mo yan. Pinipilit nila tayong magpakamatay. Kahit kamatayan pa ang parusa, hindi natin hahayaang mamatay si Xing Chen. Mga mamamana, humanda. Ibaba niyo ang inyong mga sandata. Xing Chen, hipag. Ibaba niyo na ang mga sandata. Kapag lumaban tayo, tuluyan ng magiging traidor ang pamilya Ye. Kuya, hahayaan na lang ba nating hulihin tayo ng walang laban? Hulihin ako, wala pa silang karapatan. Sino mang manggaas na lumapit sa akin ng kahit kalahating hakbang, mamamatay. Ye Xing Chen, gusto mo bang suwayin ang utos? At tanggapin ko ang utos. Ako mismo ang pupunta sa palasyo upang singilin ng Haring Jin sa lahat ng ginawa niya. Batang Panginoon, ang pagpunta ngayon sa palasyo ay siguradong kamatayan. Sasamahan kita kasama ng mga gwardya ng Vermilion Bird para lumaban hanggang dulo. Hindi na kailangan. Ako lang mag-isa ang pupunta. Xing Chen, huwag kang magpakamangmang. Fei Yun, huwag kang mag-alala. Dahil gusto pang maglaro ng Haring Jing, sasakyan ko ang laro niya hanggang dulo. Oras na. Ye Xing Chen, kapag hindi ka pa lumabas dyan, papatayin ka namin dyan mismo. Ye Xing Chen, tayo na. Humarap na tayo sa hari. Pagtataksil sa bayan. Dahil lang ba sa mga peking basurang papel ng Haring Jing na yan, malapit ka nang mamatay pero ang lakas pa rin ng loob mong lapastanganin ang pangalan ng mahal na hari. Kung gusto ng Haring Jing na yan na litisin ako, pupunta ako sa palasyo para pagbigyan ang gusto niya. Magsilayas kayo, ang hamarang sa akin. Ye Xing Chen, may utos si Haring Jing. Kapag humakbang pa ang taksil na ito, patayin siya agad. Tumabi kayo. O mamatay, ang yabang mo. Buong hukbo, makinig sa utos. Sugod, durugin niyo siya. Isang martial emperor. Paanong nangyari to? Saan niyo kinuha ang lakas ng loob na harangan ng isang martial emperor? Hindi pa kayo karapat-dapat para bunutin ko ang aking espada. Ang mga magigiting na sundalong ito, hindi man lang nagawang pabunutin ng kanyang espada. Ye Xing Chen, isang malaking kasalanan ng sapilitang pagpasok sa palasyo, kamatayan ng parusa rito. Kahit gaano pa kataas ang antas ng lakas mo, hindi mo pa rin matatakasan ng walang awang pormasayo ng mga espada sa palasyong ito. Alabesin niyo rito ang Haring Jing na yan. Pakawalan ng mga espada, tirahin siya. Paulanin niyo siya ng mga espada hanggang sa mamatay. Dahil ayaw niyang magpakita. Ako na mismo ang papasok para kaladkarin siya. Ye Xing Chen, subukan mo pang humakbang. Papatayin ka talaga namin ng walang awa. Mga hindi takot mamatay. Lumapit kayo. Lapastangan, ang lakas ng loob mong pasukin ang palasyo. Wala ka na bang paggalang sa batas ng Beidou? Taksil, lumuhad ka na at tanggapin ang kamatayan mo. Nakakarindi. Ye Xing Chen. Talagang nagpunta ka pa rito para lang mamatay. Nandito ako para singilin ka sa mga atraso mo.
Lapastangan, ipinagbili mo ang mga sikreto ng militar at nagplano ng pag-aalsa. At may gana ka pang magsisigaw rito sa loob ng mismong bulwagan ng palasyo. Kamahalan, ang mga ebidensya ng pagtataksil ng lalaking ito ay napakalinaw. Dapat na siyang patayin dito mismo sa harapan ninyo. Dahil lang ba sa ilang pirasong pekeng papel na yan? Gagamitin mo yan para hatulan ang kamatayan ng buong pamilya Akala mo ba mga bulag ang lahat ng tao rito? Dito sa Beidou, kapag sinabi kong nagkasala ka, nagkasala ka. At ngayong araw, ang palasyong ito ang magiging libingan mo. Tingnan natin kung kasing tigas ba ng dila mo ang leeg mo, Haring Jing. Tama na yan. Kumpleto ang mga saksi at ebidensya. Hindi mo na ito maitatanggi. Pinagbigyan na kita, pero ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ng korte. Kamahalan, naniniwala ba kayo sa walang kwentang papel na yan? Lapastangan. Porket isa kang martial emperor, ang lakas na ng loob mong bastyusan ang iyong hari. Iparating ng aking utos, si Ye Xingchen ay nakikipagsabuatan sa kalaban at nagtaksil sa bayan. Tanggalan siya ng posisyon bilang batang general. Ipasok siya sa piitan. Isa kang taksil, hindi mo na kailangan pang umabot sa piitan. Patayin na agad ang taksil na yan dito mismo. Ye Xingchen, kahit isa ka pang martial emperor, mamamatay ka pa rin dito. Gusto niyo akong patayin? Sa tingin niyo ba, kaya niyo akong patayin? Nagsisinungaling si Haring Jing. Nangangahas kang pumasok dito sa bulwagan, gusto mo na bang mamatay? Mga kawal, hulihin niyo siya. Ako ang nakatakdang imperatrice ng Beidou. Dala ko ngayon ang matitibay na ebidensya para sa kamahalan. Sino mang manggahas na gumalaw, makakalaban ng buong angkan ng punong ministro. Yun Chenyo, kinukonsinti mo ang isang taksil. Gusto mo bang mabitay ang buong pamilya ng punong ministro? Ikaw itong tunay na taksil, pero ikaw pa ang may ganang magbintang. Ito ang lihim na record ng kaba ng bayan na nakuha ng aming angkan. Palihim mong kinuha ang pondo ng bayan para pagtakpan ng trilyon-trilyong utang mo sa labas ng bansa. Paano mo ipaliliwanag ang kabulastugang ito? Babaeng walang alam, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Lihim na pondo yun para sa militar sa border. E paano naman ang lihim na sulat na ito? Nagbayad ka ng malaking halaga sa kalto ng lason para ipapatay ang batang general ng pamilya Ye. At binalak mo pa akong isama ang nakatakdang imperatrice. Chenyo, totoo ba ang mga sinasabi mo? Malinaw pa sa sikat ng araw, nandito ang mismong tatak ng kalto ng lason bilang ebidensya. Nakipagsabuatan si Haring Jing sa kalto at hindi na ito maitatanggi. Walang hiyang babae, ang lakas ng loob mong sir on ako. Peke yan, gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Haring Jing, katapusan mo na. Akala mo ba kaya mo pang pagtakpan ng katotohanan? Dapat ako sa kaharian ng Beidou. Akala mo ba dahil lang sa mga basurang papel na iyan, malulusutan mo na ang kasalanan mong pagtataksil sa bayan? Mangarap ka, tapat ka mo. Hayop ka, wala kang karapatang sabihin ang salitang iyan. Subukan mo pang humakbang, babae ng pamilya Shi. Hahatiin kitang buhay. Lahat ng kasamaang ginawa mo sa hukbo ng Beidou, sa pamilya ko, at sa mismong sarili ko, lahat ng ginawa mo, ngayong araw. Ipapakita ko sa buong mundo ang lahat ng malinaw na malinaw. Subukan mong magsinungaling sa mismong bulwagang ito. Uubusin ko ang buong angkan mo. Uubusin ang angkan ko. Sa dami ng mga walang hiyang kababuyan na ginagawa mo ng patago, matagal ka na sanang tinatay ng buhay. Lapastangan. Isang malanding babae na sumairan ng sumpaan at nang iwan sa harap ng marami. May kapal ka pa ng mukhang magsisigaw ng kasinungalingan dito. Subukan mo pa siyang latin, matandang aso ka. Papadanakan ko ang dugo mo rito mismo, Xingchen. Hayaan mo na ako, kamahalan. Mga kagalang-galang na pinuno, tingnan ninyong mabuti. Tingnan niyo ang peklat na iniwan ni Prinsipe Jing sa katawan ko. Umabot ang sugat na ito hanggang sa puso ko. Kagat ba yan ng isang halimaw? Kasinungalingan. Anong kinalaman ko sa mga peklat mo sa katawan? Ang sumpang nag-aalipin sa kaluluwa ko at ang masamang butong ito. 5 taon nitong kinontrol ang buhay ko. Ikaw ang pumilit sa akin na sirain ang kasunduan sa mismong burol ng pamilya Ye. Yower. Hinayaan mong dalhin ko ang habang buhay na sumpa ng pagtataksil sa pamilyang Ye. Gabi-gabing pinapapak ng mga isinumpang insekto ang loob ko na parang gusto ko na lang mamatay sa sakit. Ngayon, sabihin mo, babayaran mo ba ang utang na dugo na ito? Puro ka kasinungalingan para manloko ng tao. Kamahalan, nasisiraan na ng bait ang babaeng ito. Dakpin niyo siya. Manahimik kayo, hayaan niyo siyang magsalita. Akala mo ba perpekto ang pagkakapagtago mo sa mga sikreto mo?
Saan mo ninakaw yan? Ito ang patunay ng pagbebenta mo sa mga sikreto ng hukbo ng Beidou. Ito ang buo at matibay na ebidensya ng pagtataksil mo sa sarili nating bayan. Prinsipe Jing. Hindi mo lang ipinagkanulo ang bayan. Mas masahol ka pa sa isang hayop. Nakasulat ng malinaw sa librong ito, na para lang magmakaawa na parang aso sa imperyo sa kabilang ibayo, para makakuha ng kapangyarihan. Nagawa mong ialay ang sarili mong kadugo sa isang isinumpang ritual, bilang isang sakripisyo. Sariling anak, ginawang alay. Kahit halimaw, hindi pinapatay ang sariling anak, nawala na siya ng kaluluwa. Isa na siyang ganap na demonyo. Nagawa ni Haring Jing ang ganitong karumal-dumal na kasalanan. Wala ka na bang natitirang pagkatao? Matandang aso, katapusan mo na. Hindi. Paninira lang ito. Puro kasinungalingan yan. Ha 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 ha. Hulihin ang taksil na yan. Hatulan ng kamatayan. Ha 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 ha. Ako nga ang gumawa. Ano naman ngayon? Baliw na siya. Nababaliw na siya, Ye Xingchen. Akala mo ba kapag pinilit mo akong mamatay, magiging mapayapa na ang Beidou? Ilang dekada akong naghirap para rito. Isang hakbang na lang sana. Kayo ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ayoko nang maging aso ng banal na sugo. Dahil pinutol nyo na ang landas ko, isasama ko sa hukay ang buong Beidou. Ah. Lumilindol, nakulong na tayo rito. Ito ang ritual ng dugo mula sa impyerno. Lalamunin nito ang lahat ng buhay dito sa bulwagan. Matalas ang paningin mo, Consort Chu. Ang dugo mula sa puso ni Wuyo ang susing magbubukas sa Porma Sion. Ginamit mo pa ang sarili mong dugot laman. Hayop ka. Ang naghahangad ng dakilang tagumpay. Kaya ring pumatay ng sariling pamilya. Kapag naubos ko na ang pamilya Ye at nakuha ang mapa ng immortal na palasyo, ano ngayon kung maubos man ang lahat ng tao sa Beidou? Ha 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 ha. Protektahan ng kamahalan, bilis. Maging pataba kayong lahat sa bagong kapangyarihan ng inyong hari. Binubuo niya muli ang katawan ng isang demonyo. Patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan niya. Umatras kayo, wala akong pakialam kahit maging putik ka man o halimaw. Mamamatay ka rito ngayon, kahit pa mismong langit. Ang bumaba, walang makakapagligtas sa'yo. Ye Xingchen, yung pinagmamalaki mong lakas bilang isang martial emperor, ay walang-wala laban dito sa bago kong katawang demonyo. Hiniram lang naman ang kapangyarihan mo, at may gana ka pang magyabang. Ngayong araw, tatapusin na kita, halimaw ka. Napakayabang na insekto. Ye Xingchen, umiwas ka. Nakamamatay ang tirang iyan. Hindi mo yan masasalag. Umiwas ka. Wala sa bokabularyo ko ang umiwas. Mamatay kayong lahat sa harap ko. Akalain mong nasalo mo ang tira kong yun. Isa pa. Mawasak ka. Ye Xingchen, Xingchen. Yaoer, huwag mong putulin ang ating sumpa. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mga walang kwenta. Ha 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 ha. Mahal na Regent, bababa na ako sa trono. Ibibigay ko sa iyo ang buong imperyo ng Beidou. Pakiusap. Parang awa mo na, paligtasin mo ako. Huli na ang lahat, ngayong araw, ang lahat ng opisyal. Ay sabay-sabay kong isasakripisyo papunta sa impyerno. Ako. Tapos na ang lahat. Kung gusto mo siyang patayin, dumaan ka muna sa bangkay ko. HMP, isa ka lang hamak na nilalang. Pag nadurog ko na si Ye Xingchen, ikaw ang gagawin kong kasangkapan. Ye Xingchen, isama mo ang buong pamilya mo sa impyerno. Ang purong enerhiyang ito. Paanong nangyari ito? Anong liwanag yan? Dugo ng kilin. Nababaliw na siya, sinusunog niya ang sarili niyang kaluluwa. Yaoer, itigil mo yan. Hindi ko kailangang iligtas mo ko. Ang 5 taong utang ko sa'yo ay babayaran ko ng aking buhay ngayon. Maging abo kayo sa aking harapan. Oh, paanong nangyari ito? Yaoer. Xingchen, huwag kang umiyak. Sa wakas, malinis na akong makakabalik bilang asawa mo.
Huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Mayroong gamot sa palasyo ng Chonji. Babalik tayo sa lungsod ng yun. Huwag kang pipaikit. Ang mga sugat mo, kahit mga Diyos, wala nang magagawa. Ang sarap sa pakiramdam. Ano ang pakiramdam na makitang mamatay sa mga bisig mo ang babaeng mahal mo? Sinugatan niya ang isang kamay ko. Kaya buhay ninyo ang magiging kapalit nito. Anong silbi ng mabuhay kung pati ikaw mawawala? Para saan pa at ililigtas ko ang mundong ito? Oh. Dahil hindi siya matanggap ng mundong ito. Mamatay na kayong lahat. Imposible, paano may ganyan kang kapangyarihan? Huwag ka nang magpanggap, mamatay ka na. Yower, huwag kang matakot. Pagkatapos ko siyang patayin, iuuwi na kita. Uuwi, nagmamatapang ka lang kanina, ha? At ngayon iniisip mo pang umuwi, ha ha ha. Ye Qingchen, nababaliw ka na ba? Bakit naglalaho ang kapangyarihan mo? Yang Qin, bilis, umiwas ka. Ha ha ha, sa wakas, tinanggap mo rin ang kapalaran mo. Kung ganon, mamatay ka na, umiwas ka. Hindi na kailangan pa. Ngayong araw, hindi na ako iiwas. Bakit pabaligtad ang daloy ng enerhiya ng batang ito? Sinasagad niya ang sarili niyang dugo at lakas. Ye Qingchen, itigil mo yan. Mawawasak ng tuluyan pati ang kaluluwa mo. E ano ngayon? Ayoko nang magtimpi pa. Para sa paghihiganti ni Faiyu. Para sa buhay ni Yaoer. Para sa inutang na dugo sa pamilya Ye. Lahat ng yan, ibubuhos ko sa espadang ito. Tiisin mo to. Tanggapin mo to. Paanong nangyari to? Ang kalasag ng kapangyarihan ko. Nawasak. Patayin mo siya, Ye Qingchen. Patayin siya, isang hamak na mortal. Na basura, wawasakin ko ng tuluyan pati ang kaluluwa mo. Mamatay ka na. Patayin. Ang binti ko. Kamahalan, umatras na po kayo, bilis. Wala na ang bulwagan. Saan pa tayo aatras? Ye Qingchen, nangako kang iuwi siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Nakakaliw ka, Ye Qingchen. Ano naman kung isakripisyo mo ang sarili mong dugo? Hindi mo pa rin ako mapapatay, hamak na insekto. Lao Gao. Xiao Wang, sapat na ba? Mamatay kayo sa harap ko kapag nadikitan kayo ng kamandag ko. Agad kayong matutunaw sa sarili ninyong dugo. Ang trono ng Beidou ay sa akin lang. Akin ang buong mundo. Mamatay ka na. Ako na ngayon ang batas ng tadhana, mawasak kayo. Ye Qingchen, umiwas ka. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran sa harap ng aking sumpa. Wala kang pinagkaiba sa isang insekto. Ye Qingchen, umiwas ka na. Sinabi ko na sa'yo. Pagbabayaran kita ng 100 beses, kaya walang tatalab sa baluti ng kamatayan ko. Nagsasayang ka lang ng lakas. Ang espadang ito ay ginawa para katayin ng baliw na halimaw na tulad mo. Yaoer, panoorin mong ipaghiganti kita. Mawasak ka. Imposible, paanong nabiyak ang demonyong baluti ko? Isa ka lang hamak na martial emperor, paano mo ako nasugatan? Ngayong araw, kakatayin ko ang isang peking Diyos na tulad mo. Imposible, walang makakatalo sa akin. Isang hamak na insekto, paano mo nawasak ang baluti ko? Ang isang hayop na tulad mo, may ganang sabihing walang makakatalo sa'yo. Unti-unti kong susunugin ang lahat ng kasamaan mo. Lumabas ka sa katawan ko. Ang banal na apoy, sinusunog at sinisira ako nito mula sa loob. Nawasak ang depensa ko. Kapag hindi namatay ang batang ito, sino pa sa Beidou ang makakapigil sa kanya? Ye Qingchen, suko na ako.
Itigil mo lang ito, at aalis agad ako ng Beidou. Teka, ang bahagi ng mapa. At ang sikreto ng banal na sugo, buhayin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, wala akong pakialam sa mga sikreto mo, mamatay ka na. Ikaw ang may gusto nito. Dahil ayaw mo akong buhayin, magsasama tayong bababa sa impyerno. Yan ang liwanag ng kamatayan. Ye Xingchen, umiwas ka, mamatay na kayong lahat. Ye Xingchen, tumabi ka. Salubungin mo ang kamatayan. Ubus na. Haring Qing, ang aura ng kamatayan mo ay bagay lang na maglibing sa'yo. Tinamaan ng aura ng kamatayan ang katawan niya. Bakit hindi ka pa rin natutamba? Binitawan mo na ang depensa mo. Ipinagpapalit niya ang buhay niya para makapatay. Baliw. Isa kang tunay na. Baliw. Bakit hindi ka pa mamatay, Metei? Hindi ba nauubos ang dugo mo? Hindi pa natutuyo ang dugo ng pamilya Ye? Hindi pa natutuyo ang dugo ni Yaor? Wala kang karapatang magtanong, hayop ka. Lumayo ka, huwag kang lalapit sa hari. Wang, lumuhod ka at magmakaawa sa mga kaluluwa ng pamilya Ye. Paano mo nagawa? Ito ang perpektong kapangyarihan na ibinigay ni Shengshi. Wala nang makakatalo sa akin. Dalhin mo ang perpektong kapangyarihan mo sa impyerno. Panginoong Shengshi, iligtas mo ako. Ako pa ang magiging emperador ng Beidou. Ito na ang huling kampana para sa kamatayan mo. Tapos na ang lahat, ha ha ha. Akala mo ba tapos na? Mamamatay ka na nga, nagmamalaki ka pa. Laging nakamasid sa'yo ang mga mata ni Shengshi. Sumpa ng demonyo. Ligtas na ang Beidou. Ye Xingchen, wasak na ang mga ugat mo, huwag ka nang gumalaw. Tumabi kayo. Iuuwi ko na siya. Yaor, patay na siya. Tungkol sa pagkasira ng kasunduan natin, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo, Kuya Xingchen. Bakit? Bakit pumuti na lahat ng buhok mo? Kasing puti ng niebe. Mukhang umabot na sa panibagong level ang pagbagsak kong ito ah. Ang ganda. Sayang nga lang at hindi ka na masasamahan ni Yaor. Huwag kang magsalita ng ganyan. May mahiwagang gamot ang pamilya Ye. Gagamitin ko ang apoy ng aking espiritu para protektahan ang puso mo. Huwag kang pipaikit, naririnig mo ba ako? Sa kabilang buhay. Gusto ko pa ring maging yung munting bata. Oh,